Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbakong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na down with evidence. Totoo kaya ito nga mga pinost nila na may bracelet tracker daw di umano si F. Eliza Marcos. Yung bracelet tracker may GPS. Of course, tracker nga kabibig. May GPS talaga yan. Hala, para daw matrack na mga pulis sa Amerika si F. Eliza Marcos. Uy, grabe naman yan. Totoo kaya? Yung pinasabog ni VP Sara na di umano'y sangkot siya sa krimen sa Amerika. Of course, kailangan talaga mga ganyan-ganyan pag may kasong kaharapin. Hala, nakita ko lang ito kabibig pa. Na pinost ng isang, I think vlogger ba ito kabibig? At nagtaka ako. Sino bang pinariringgan niya? Ito Sabi ni Channel 167, kaya pala may bagong suot na bracelet si Butod. May GPS pala yun, care of Beverly Hills, para madali siyang hanapin kahit sa infierno. Uy, grabe naman to. Totoo ba to? Meron pa din dito, Itong bago niya na nabasa ko lang kabibig. Totoo ba na di na raw siya makakaboto sa May 12? Dahil kailangan na daw niyang bumalik sa Anemeka para harapin ang asunto sa kanya? Hala, ang dami mga pasabog ng mga vlogger na ito, no? Pero na-shock lang talaga ako sa dito na post ni Channel 167 na may suot-suot daw na bracelet with tracker itong of course, sino ba ang pinagriringgan ng Butod? Si Lisa Marcos. At of course, sino ba ang may kaso di umano sa Amerika, sa Beverly Hills, na sangkot daw di umano? Si Lisa Marcos. Hala, grabe naman yung tracker na iyan. Bakit? Bakit itatrack siya? Yung iba kasi sabi, tingnan mo nga, nagkabuhol-buhol na ang explanation ni Claire Castro. Nangyari pa lang ang incident ito is around, mga 8 ng Marso, I think so. March 8. Pero dumating si F. Eliza dito, March 11. Diba? So it means, nandun siya sa nangyari. Nandun siya sa panahon na yung namatay. Diba? Pero sabi ng iba, hindi naman inosente si Liza Marcos. Hindi niya kayang gawin yan. Alam naman na, sabi ng mga loyalista inosente si Liza Marcos. Alam namin na mabuti siyang tao, mapagmahal. In the same time, hindi niya kayang magpolvoron. Hindi niya kayang magawa ng krimen. Yun ang mga komento ng mga supporters ni F. Eliza Marcos. Pero dito kabibig, talagang na-shock ako. Balikan natin ang pasabog ni VP Sara. Diba? Ang pasabog ni VP Sara hinggil kay Liza Marcos, mga kabibig, na nakakawindang na until now ngayon ay shocking revelation kay VP Sara. Ito nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na meron namatay dahil sa drug overdose. At makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Tapos, sinagot ito ni Claire Castro, mga kabibig. Ano ba ang sagot ni Claire Castro pagdepensa kay F. Eliza Marcos? Of course, depensahan talaga ni Claire Castro si F. Eliza Marcos kasi nagtatrabaho siya sa gobyerno ni BBM. Diba? So, kailangan niyang hanapan ng lusot ang issue nito ni VP Sara. So, ito kabibig ang sagot ni Liza Claire Castro. Ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. So it means, kung ano ang sagot ni Claire Castro, yun ang sagot ni F. Eliza. Kasi hindi naman pwede na magsalita si Claire Castro for Liza Marcos na walang pahintulot kay Liza Marcos. Diba? So sabi ni Liza Marcos, si VP Sara ay isang fake news.
'Di ba? Hindi naman pwede si Claire Castro lang ang sasagot, hindi naman siya si F. Eliza Marcos. 'Di ba? So kung ano yung way na pagsagot ni Claire Castro, yun ang way ng gustong i-deliver ni F. Eliza Marcos para sagutin si VP Sara. So bale, Liza Marcos will not talk, will not answer through media, but it's Claire Castro. Laban sa unang ginang, sa kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Pero nangyari ang krimen March 8. 'Di ba? So nandun pa rin si Liza Marcos. Yung kasagsagan ng krimen. 'Di ba? Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin, nakasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Wala namang problema doon sa Girl Scout kung umaten si Liza Marcos or hindi, or siya nandun. Wala namang problema doon because VP Sara never question about the Girl Scout of the Philippines. Ang kanyang paratang, di umano, sangkot si F. Eliza sa nangyaring krimen doon sa Beverly Hills. Hindi naman tungkol sa Girl Scout. Ano ba naman itong si Claire Castro? Well, baka yun ang sagot ni F. Eliza kay Sara Duterte. O Sara ha, pumunta ako sa Girl Scout, nandun ako. Wala namang problema kung nandun ka. Di maganda. Ikaw ang representative ng Girl Scout. Sinagot naman ni VP Sara itong sagot ni Claire Castro. Ay, sagot pala ni F. Eliza. Kasi si Claire Castro, spokesperson lang naman yan eh. So, itong sagot ni VP Sara para nila. Ito na. Si Castro, about po sa drugs, nakasama siya sa police report dahil nandito na rin siya sa Pilipinas bago pa raw po ipares si Presidente Duterte. Okay. Yung sa nangyari na... Opo, kayo daw pong fake news sa your sources. Sige. Oo, lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro. Claire Castro, hindi ka daw dapat pakinggan. Ako, ang sakit naman yan. Parang, kung sasabihin ni VP Sara, wag mo nang pakinggan si Claire Castro. It means, yung mga lumalabas sa kanyang bibig ay nonsense. Yung mga lumalabas sa bibig ni Claire Castro ay puro kabubuhan. Yun ba ang ibig sabihin ni VP Sara? Naku, grabe. Ang sakit naman. ang sakit naman magsalita ni VP Sara. Sabi nung una ni VP Sara, garbage in, garbage out. Pero parang basura. Di ba? Ngayon, sabi ni VP Sara, wag mo nang paniwalaan kung ano ang lalabas sa bibig ni Claire Castro. Wala. So it means, hindi kapani-paniwala at walang kredibilidad si Claire Castro. Naku, ang sakit naman yan. Lawyer pa si Claire Castro tapos walang kredibilidad. At sa pinsan niya na si Franz Castro. May pinsan sila. Sabi naman ng ibang tao, nako, logically thinking, hindi na ang ibig sabihin ni VP Sara na pinsan sila ng pag-iisip, pinsan sila sa pag-i-interpret ng mga sitwasyon ngayon, pinsan sila sa paninira ng mga Duterte, sa mga Duterte. Pwede nga silang magkapatid para siraan ang mga Duterte. Di ba? Kaya ang kanilang pamilya ay pamilya ng garbage in, garbage out. Gay, pamilyang Castro, garbage in, garbage out. Sakit naman. Basura, kinain mo, basura, itapon mo. Mga basura kayo. Ala, grabe. So, basura ang malabas lagi sa bibig. Mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig na sabihin kasi in-interpret na yun as regarding to the investigation po sa prime water. Kung ano yung ibig sabihin, hindi pag sinabi ng garbage in, garbage out. Ang ibig ko sabihin, kailangan ko
Ayoko na mag-explain. Hala, sabi ng BP Sara, kailangan ko bang i-explain? Mahirap bang intindihin ni Claire Castro kung what does garbage in, garbage out? Grabe naman, anong klaseng utak meron siya? Ganun ba? Yung simple logic, di ba? Kung tayo hindi masyadong marunong, hindi tayo mga lawyer, of course, kung ang isang tao nasabi garbage in, garbage out, yung basura ang mga sinasabi mo. Yung walang kadala-dala, di ba? Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Very good. Very good, VP Sara. Oo. Kasalanan mo, Claire Castro, kung hindi mo maintindihan garbage in, garbage out. Grabe naman. Ay, nako. Ay, ang galing ni VP Sara. Lumalaban na talaga. Walang minimintis. Shoot agad. Last question. Habang kulong po, bakit daw sinisisi ang administration ng mga Congressman Duterte, managot na lang daw ang dapat managot? O kaya nga, sabi ko naman sinabi ko na yun sabi ko, yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa ating impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At malamang yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. Pero yung timing na ginagawa nila at yung pattern na ginagawa nila sa pamilya namin galing sa administration ay hindi siya lost sa mga kababayan natin na nanonood. Nakikita nila kung ano yung paglilipit at mga api na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big ticket projects at mga programa para sa ating Thank you. There you go, mga kabibig. Yun ang explanation ni VP Sara. Di ba? Parang sabi ni VP Sara, kailangan ko pa ba ang i-explain yan kay Castro? Ang sakit naman yan, VP Sara. Oo naman. Huwag na i-explain. Siya na ang bahalang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ni VP Sara doon. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen tungkol sa GPS bracelet tracker ni Dio Manoliza Marco. Sabi dito, patingin ng bracelet tracker dapat sa paa nilagay para kadena na lang kulang, preso talaga datingan. Diba? Ito pa ang sabi ng ibang netizen. Sa paa yata nila nilalagay. Di yan pinapasok sa infyerno ni Satanas. Ba kaya maghari-harian doon? Uy, grabe naman kayo. Ito ang sabi isa. In the United States, law enforcement agencies may use GPS tracking devices on suspects under specific legal circumstances. The primary reasons a suspect might be required to wear a GPS device include court order or warrant. In many cases, particularly for long-term tracking, law enforcement must obtain a search warrant from a judge based on a probable cause that a crime has been, is being, or is about to be committed, and that GPS tracking will provide relevant evidence. Judges may also order GPS monitoring as a condition of bail, pre-trial release, probation, or parole. Pwede pala yun na, sabi ng judge, isuot mo daw to para ma-monitor namin ang condition mo sa condition sa pre-trial release or probation or parole. Alternatives to detention, GPS monitoring is increasingly used as a less restrictive alternative to detention, particularly in immigration enforcement. These allow authorities to monitor individuals who are not considered at high risk while they go through legal processes. So pwede pala yun mga GPS tracking device para daw, ang tawag dito, ma-monitor yung mga individual na hindi naman considered at high risk pero kailangan ng pagdaan ng mga legal processes. Yun pala. Same yan sa mga under probation. Sa US, pag pinapalaya ka at ganyan status mo, may tracking device,
may naka-assign sa'yo na probation officer para monitor. Ganyan pala siya. Ay, hindi natin alam kasi hindi naman nakikita natin, di ba? Legit ba ito? Diba? It's nice to hear na maraming nagmamahal sa ating Votode. Talagang minomonitor talaga siya kung saan siya nagsusuot. Ang galing feeling princess na siya ngayon sa mga New Yorker. Ngayon talaga ha. So yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen. Totoo kaya yun? Pero ako, hindi ako naniniwala doon. Kasi alam naman natin na ikakasira ito sa pangalan ni BBM. Kung totoo man itong nangyari kay Lisa Marcos sa sangkot sa isang krimen na sa Beverly Hills. Grabe naman, no? Parang kung ako si Lisa Marcos, no, parang nakakahiya. Pangalan ng ating ng Pilipinas, presidente ng asawa ko, tapos ganitong estilo ang mangyayari, ganitong krimen, di umano ang mangyayari. Parang aside from pinahihiya ko ang asawa ko, mas lalo kong pinahihiya ang Pilipinas. Diba? Pero sana maglabas sila ng statement. Hindi lang si Claire Castro maglabas ng statement. Sana na may mga ebidensya pa rin. Kasi sabi ng iba, hindi naman si BP Sara magsasalita kung wala siyang hinahawak ng ebidensya. Pati si Maharlika, meron na nag-request siya ng police report. Si Dean Chase, vlogger din yan. Siya yung unang nagpasabog. I think si Maharlika ang unang nagpasabog. Tapos si Dean Chase nagpasabog din ng issue ito. Kaya kung totoo man itong merong bracelet tracker si F. Eliza Marcos na may GPS para matrack ng mga pulis sa Amerika, kung meron mang kayang kaso or krimen doon, ay sana malusutan. Sabi ng iba, malusutan niya yan. Or sana may update tayo dito. Para naman, alam din natin kung ano nangyari sa kanya. So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusap-usapan. Pero hindi ako maniniwala hanggang hindi ko makikita ang bracelet tracker. Opo mga kabibig. Diba? Bye everyone. See you next time.